Lord, kunin niyo na po ako. Hirap na ako at nais ko na pong mamatay. Ito rin ba yung winiwika mo sa mga oras na to, kapatid? Kung ito yung winiwika mo, parehas na parehas tayo ng sinabi at ng sinabi ni Propeta Elias. Sabi niya sa unang hari, 19:18, 4. Sabi niya dito, Yahweh, kunin na po ninyo ako, ako'y hirap na at nais ko na pong mamatay. Ang nagsasalita sa oras na to ay isang magaling, matibay, matapang na propeta. Ang nagsalita na ito Kaya kung sinasabi mo sa mga oras na to, yung salita na yan, abay, hindi ka nag-iisa. Ang mismong si Propeta Elias ay lumabas din sa kanyang bibig. Pero, i-atras natin ang istorya niya. Alam niyo po ba na isa ito sa mga paborito kong kwento sa Biblia? Grabe ang battle nito, grabe ang struggle, pero at the end, di mo kayang talunin ng Diyos. Doon po sa battle, nagkaroon po ng pagtatalo. Si Elias, sinamon niya yung mananampalataya na sumasamba kay Baal at kay kay Asherah. 450 at saka isang 400 na mananampalataya kay Baal at kay Asherah. Pero nag-iisa lang po si Elias. At ito malupit. Ang deal nila ganito. Kung sino makapagpaapoy nung inialay, siya yung sinunod ng ating Panginoon. Siya yung pinapakinggan ng Diyos Ama. Sa pinauna ni Elias tong 750 or 850. Balikan natin. 450 at saka 400, tama, 800. 415 propeta ni Baal at 40 propeta ni Asherah. Ito yung mga nanalangin. Pero umaga na, hindi pa rin sila dinidilig ng kanilang Diyos. Hapon na, tanghali na, nagsusugat na sila, hindi pa rin dinilig ng Diyos. Pero nung si Elias na ang nanalangin, nagbigay pa siya ng partida. Sabi niya, basain nyo yung alay, yung kahoy. At ang istorya pa nito, may pangutya pa palang sinabi itong si Elias doon sa mga mananampalataya ni Baal at Asherah. Sabi niya, baka yung Diyos nyo, hindi kayo napapakinggan, baka tulog. Laksan nyo pa yung inyong sigaw. Baka magising yung Diyos nyo. Ganon kakumpidensya, ganon katapang, ganon katikas nung una si Elias. Kinukutya niya pa yung mga mananampalataya, mga propeta ni Baal ni Asherah. Sabi niya, baka tulog yung Diyos nyo. Ang ginawa nito mga mananampalataya ni Baal at Asherah, nagsusugat na, pero hindi sila pinakinggan. Mabalik tayo nung kay Elias. Sabi niya, basahin niyo pa yung kahoy. At nung nanalangin na po itong si Elias, agad-agad may isang kidlat na tumama doon sa kanyang kahoy na inialay at ito'y umapoy. Kaya pinatay po yung 415 mananampalataya ni Baal at 400 na mananampalataya ni Asherah. Winner, itong si Elias, tagumpay. Mag-isa lang siya. Ang tinalo niya ilan? 815 tao. Mga mananampalataya, mga kinikilala sa lugar nung mga panahon na yun. Kaya lang, eto na ang word na kaya lang. Nung dalaman nung reyna, na ginawa nito ni Elias doon sa kanyang mga propeta, naglabas siya ng kautusan. Sabi niya, hindi ako papayag na hindi maipaghiganti itong 850 mananampalataya ni Baal at Asherah. Kailangan mamatay itong si Elias. Pang! Nung nabalitaan nito ni Elias, nag-iba na ngayon ang sitwasyon. Bakit? Sabi rito kapatid, sabi dito sa word na ginamit dito sa bandang 3, natatakot si Elias kaya't umalis siya papuntang Bersabe sa lupain ng Juda. Ibig sabihin, nung nasa battleground si Elias, nung nalaman niya na hinahunting na siya, abay, takbo, tumakbo si Elias. Papunta ng Berseba. Si Elias po ito ang kwento ni Elias. Ilagay natin yung buhay natin kay Elias. Maraming beses, nasa winning battle tayo.
may tagumpay tayo, tumutulong tayo sa kapwa, ang ganda ng karir natin, napopromote tayo, pero suddenly, sa isang itlap, nagkaroon ka ng isang problema. Ano ngayon nangyari? Pang! Baliktad! Dating sumasamba ka kay Lord, dating lagi ka na sa prayer meeting, dating lagi ka ng nananampalataya, at sumisigaw ka lang, purihin ang Diyos! Sambahin ang Panginoon! Praise the Lord! Hallelujah! Bilang sa isang itlap, ang sasabihin mo ngayon, Yahweh, kunin niyo na po ako at hirap na nais ko na pong mamatay. Kaya ako po kinikwento ito, dumarating po talaga sa buhay mananampalataya. Madalas, hindi nga lang lagi, hindi nga lang minsan, na talagang may mga down moment tayo. Si Elias na mismo, isang propeta ng ating Panginoon, propeta ni Yahweh, nakakarekta, may kapangyarihan. Nung mga panahon na yun, nakaramdam ng takot, nakaramdam ng pangamba, umatras, tumalikod. Pero kapatid ko sa pananampalataya, walang lingkod na iniwan, ni pinabayaan ng Diyos. Si Elias, lumalaban, nagtagumpay, pero nung nagkaroon ng problema, nagkaroon ng struggle, bumaliktad, tumakbo. Sabi niya, Lord, pagod na ako. Hirap na ako, kunin niyo na po ako, patayin niyo na po. Di ba dumarating talaga sa buhay natin yan? Huwag kang tawag dito, huwag mong i-deny. Talagang dumarating sa buhay natin, Lord, ayoko na. Baka pwede, Lord, pag tulog ko mamaya, baka pwede, patay na ako para hindi na ako magising. Bakit? Kasi struggle na tayo, katotohanan yan. Pero ito po yung magandang twist. Nung nandoon na po sa yungib si Elias, alam mo po, nilapitan po siya ng isang anghel. Tinapik siya. Sabi sa kanya, Elias, bangon. Kumain ka. At uminom ka ng tubig. Tapos matulog ka ulit. After ilang bumalik na naman itong anghel. Ginising ulit ito si Elias. Elias, bangon. Kain, inom ng tubig, tubig. Pahinga. Sapagkat maglalakbay kang muli. Ito yung message sa'yo ng Panginoon sa araw na to. Nakakaramdam ka ng pagod, gusto mo nang umayaw, gusto mo nang tumakbo. Sabi ng Panginoon, rest. Kain. Inom ng tubig. Bakit? God is preparing you para sa another battle, another journey. Na this time, mas makikita mo, mas malawak ang kapangyarihan ng Panginoon. Na this time, makikita mo na ang Diyos ay patuloy at patuloy na kumikilos. Na kailanman, hindi ka iniwan, ni pinabayaan ng Diyos na buhay. Madalas kapatid, punong-puno tayo ng problema, punong-puno tayo ng battle. Ang ginagawa natin, laban tayo ng laban. Okay yun. Pero baka naman, kailangan natin huminto. Kailangan natin umistop. Baka naman, katulad tayo ni Elias, kailangan din natin magpahinga. Sa gabing ito, nais kong iwanan ang kwento na yan. At bukas, itutuloy natin ang kwento ni Elias. Anong gusto kong ipaalala sa iyo? Si Elias, nakaranas ng tagumpay, pero nakaranas ng kabiguan. Si Elias na matapang, na propeta, na laging kinalulugdan ng Diyos, nakaramdam ng pangamba, at gusto ng umayaw. Pero ang tugon ng ating Panginoon sa kanya, Elias, bangon, kain, inom, at pahinga. Elias, bangon, kain, at pahinga. Sapagkat meron ka pang lalakbayin, meron ka pang pupuntahan, meron ka pang journey, at meron pang mission na ipagkakaloob sa iyong Diyos. Kung nakakaramdam ng takot, pangamba, pagkaayaw, pahinga lang. At kasama mo ang Diyos. Bukas kapatid, itutuloy natin yung kwento ni Elias. At makikita mo,
kung gaano kagaling ang Diyos, kung gaano niyang pagtatagumpayin ikaw at ako sa buhay natin. Let us pray. The Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Kapatid ko sa pananampalataya, hawakan mo ang puso mo. Yan. Ramdamin mo si Jesus ay kumikilos sa buhay mo. Despite ng pagkatakot natin, pagkabalisa, na gusto na nga natin umayaw at gusto na natin sumuko. Sabihin natin, Lord, nais ko pong magpahinga sa piling mo at gusto ko pong inumin ang tubig na nagbibigay buhay at nais ko pong kainin ang iyong katawan na iyong inialay doon sa krus ng Kalbaryo. Amang dakila Diyos na buhay, sa oras po na to, ang aking kapatid ay nakakaranas ng kabiguan, nakakaranas ng takot, pangamba at problema. Gusto na nga po naming umayaw at gusto na nga namin pong sumuko. Pero Lord, salamat sa message mo na may isang kwento sa Biblia, na kwento ni Elias. Si Propeta Elias, na matapang, matatag, kawal mo, na ginamit mo, ay nakaramdam din pala, nakaranas din pala ng depresyon, ng kawalan ng pag-asa. Pero Lord, alam namin si Propeta Elias hindi mo pinabayaan. Kaya kami bilang alagad mo, hindi mo ring pababayaan. Panginoon, ipinagkakatiwala na po namin ang lahat sa iyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen and amen. In the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Kapatid ko sa pananampalataya, walang bitawan. Hold the line lang. Paalalahanan tayo ng ating Panginoon. Paalalahanan natin ang ating kapwa. Maging ilaw, maging asin, at maging libadura ng iyong kapwa. Muli-muli po, mula pa rin dito sa mga City Police Station, patuloy po na bumabati, nagpapaalala at nagsasabi, just hold the line. Tawagan po natin lagi ang salita ng Diyos. Bye-bye!